lang na binalik ito ng ombudsman na mga salin ay dapat isa sa publiko. Para sa akin, it's a welcome development because it's easier for those who want to know about their public servants, kung ano yung kanilang kinikita, ano yung kanilang mga negosyo. Kasi kasama rin sa salin yung negosyo. You have to disclose. Kasi maliwanag naman yung batas that has to be made available for transparency and accountability. Ito lang nakaraang ilang taon, naghigpit sila na hindi naman yun ang sinasabi ng batas at hindi yun ang intensyon. Naglabas na ng salin ang 24 na senador in the quest of transparency, pakikisali at reluctant participation ng iilan dahil tumagal ng ilang araw from the very first salin release. So sino ang pinakamayaman? Sino ang pinakamahirap? At sino ang hindi kapani-paniwala? Ito ang chronological order ng pagsasapubliko ng salin ng mga senador. Around October 20, 2 senador ang nag-release ng salin. Risa Ontiveros with 18.9 million pesos, the second lowest in facts, at walang kasamang kamag-anak sa gobyerno. Inaprubahan nating motion kahapon na manumpa na po kaming I Point have of the floor. order. I have the floor, Mr. Point of President. order. I have the floor, Mr. President, A point to of make order, way Mr. President. for Session- taking of the session oath is before the suspended. presiding officer, Mr. President. Senate President Tito Sotto with 188 million pesos at 8 kamag-anak sa gobyerno. Ang totoo nun, mas marami natulungan na nung tansyo eh. Sa totoo lang 6 years eh, kesa sa atin dito eh. October 22, Robin Hood Padilla, 244 million pesos. 6 ang kasamang kamag-anak sa gobyerno. Kami ang Duterte kami. Di ba malinaw naman siguro yun. Kahit sunugin mo ako dito, mangangamoy Rodrigo Roa, Duterte ako. Diba? October 23, we have Sherwin Gatchalian with 89.5 million pesos at 2 kamag-anak. October 24, Kiko Pangilinan, 26.7 million pesos. Walang relatives katulad ni Risa Ontiveros. Noong October 28 naman, naglabasan na ang mga salin. Raffy Tulfo, 1